Ipinaglaban ng isang byuda na mapunta sa poder niya ang dalawa niyang anak. Pero hindi niya lubos sa kalaing darating ang araw na pagtatangkaan ng mga ito ang kanyang buhay. Ano at sino ang nagudyok sa dalawang anak na gawin sa kanilang ina ang karumal-dumal na krimen? November 1, 2008, nagsama sa iisang bubong sina Eric at Marie. Hindi nila mga tunay na pangalan. Ang kanilang pagmamakalan nagbunga ng 3 anak. Taong 2024, pumanaw ang padre de pamilya dahil sa sakit sa puso. Nawasak ang buo nilang pamilya dahil sa pamilya ng kanilang ama na ninirahan ng mga bata, hindi na muling nakapiling ng ina ang kanyang mga anak. Sa loob ng 2 taon, hindi tinigilan ni Marie ang laban para mabawi ang mga bata. Nito lang Enero, sa tulong ng mga Aldan Police Station at iba pang mga otoridad, maiuuwi na ni Marie ang mga anak sa kanyang bayan sa Mindanao. Pero ang una nilang gabi na magkakasama muli, mauuwi pala sa isang malagim na insidente. January 30, around 11 PM po ng gabi, ang aming pong tactical officer ng station ay nakatanggap ng isang tawag. Tumawag po itong panganay niya, umiyak po siya at humingi po ng tulong. January 30, 2026, naibalik na rin sa kustodiya ng biyudang si Marie ang kanyang 2 anak, edad 16 at 9 na taong gulang matapos magkawalay ng 2 taon. Bago sama-samang umuwi sa lugar ni Marie sa Mindanao, nagpalipas muna ng gabi ang mag-iina sa isang kaibigan at dahil kakilala naman daw si Marie, pinatuloy sila ni Ana sa kanyang bahay. Biglang may dumating na sasakyan na tricycle dyan. Sila palang nakasakay. Sabi niya, sis, sabi niya, makikituloy kami kasi lilipad na kami ng Zamboanga, sabi niya. Kasi yun yung araw daw na binigay yung 2 anak niya. Nakasimangot, ayaw mag-bless, ayaw magbigay galang. Sa kalaliman ng gabi, nagising na lang daw sina Ana at kanyang asawa nang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa kwarto ng mag-iina. Bigla akong nagising. Buksan ko yung ilaw, nakita ko na yung bata. Sinasaksak na yung ina. Hindi siya lumalabas. Dinawakan ko na yung 2 kanya. Kunin yung kutsilyo, ako. Nadatnan nila ang 2 balisa na menor de edad habang ang kanilang ina na si Marie duguan at tad-tad na ng saksak sa ulo, braso at katawan. Nang maagaw ni Sherwin ang patali mula sa 13 taong gulang na anak, agad na isinugod si Marie sa ospital. Habang ang mga bata naman dinala sa barangay at police station para sa nagawang karumal-dumal na krimen. Umiiyak yung babae, so ayaw namin sumama sa mama. Hindi naman sinasadya, sabi niya. Ang kitchen knife na ginamit may haba na mahigit 4 na pulgada. Bumaon ito sa ulo ng kanilang ina at dumaplis naman sa mukha, leeg at bisig ng biktima. Sa kabila nito, ang byuda maswerteng nakaligtas at patuloy na nagpapagaling mula sa mga natamong sugat. Lumapit sa resibo si Marie para ikwento ang kanyang pinagdaanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala na nagawa ito sa kanya ng kanyang mga anak. Welcome ho dito sa... kamusta ho ang kalagayan ninyo? Ako po ay awa ng Panginoon at ay nakaginhawa-ginhawa na po ng konti. Okay. Mula nang ako'y pumunta roon sa opisina po at talagang ako'y nagsalaysay sa kabuong katotohanan na nangyari na hindi ko sukat akalain. Okay. Akala ko sa gabing iyon ako'y patay na. Paniniwala ni Marie, sinapian ng masamang elemento ang kanyang mga anak noong gabing iyon. Wala akong sakit na nararamdaman na anak ko ang pumatay sa akin. Alam ko anak ko may jablot demonyo na sinapian na siya. Na kailangan kong labanan at agawin ang kutsilyong yun to save my life. Dahil ayaw ko ring sarili kong anak mapatay ako. Then may nag-utos sa kanya na papatayin ako. Planado sit up. Talagang iba na yung timpla niya. Talagang nakabitan na ng sungay. Demonyo itong kaharap ko. Hindi ko ito anak. Tulungan mo ako. Ina ako.
Sa abot ng makakaya ko, hindi niya pwedeng ilibing ang kutsilyo sa aking katawan. Dahil hindi ko din matanggap na sarili kong anak yan, papatayin ako. Demonyo na yung anak ko. Hindi yan siya. Nasapian yan. Sa pag-aasikaso pa lang daw niya noon ng mga papeles para makuha ulit ang mga anak, nakaramdam na raw siya ng pagiging mailap ng mga bata sa kanya. Pagdating, DSWD ng may Mangaldan, tsaka pulis, nagbali, to be escorted na ako para kukunin ang mga bata. Drama at gimmick na naman na yung mga anak ko hindi daw talaga sasama sa akin dahil totally na brainwash na nga. Kaya naman ipinaglaban daw ni Marie noon ang kanyang karapatan sa mga anak. So ang ginawa ko, nag-antay ako na psychological na talagang yun ang hiningi ng kapulisan ng Mangaldan na pag magawa ko yun, makukuha ko ang anak. Ang itinuturo ni Marie na nanunulsul daw sa kanyang mga anak, ang kapatid ng kanyang namayapang asawa na siyang nagpumilit umano na kunin ng mga bata noong 2024. Nung nangyari yun, pakiramdam ko katapusan na ng buhay ko at ang liliit pa ng mga anak namin. Pero ang masaklap at masakit, yun kasing pagkamatay ng asawa ko, itong may sungay ko na bayaw, naghari-hari na kaagad na kami ang may-ari ng may katawan ng kapatid ko. Palinisan mo lang yan sa murgihan at pagkatapos ihatid mo sa bahay matanda. Dahil sa mga oras na yun, yung anak kong yun, sila nang may-ari. Sa kabila ng nagawa ng kanyang mga anak, naniniwala si Marie na inosente sila. Anak ko yun, walang kasalanan yun. Ina ako. Kaya kong ituwid ang pagkakamali nila. Hindi ako pwedeng mapanghinaan. Wala akong sakit na lahat ng dugo na lumabas, yung saksak. Dito, ang sakit. Humarap sa resibo ang bayaw ni Marie na itatago namin sa pangalang Junel. Itinanggi niya ang mga paratang ni Marie na siya raw ang nag-udyok sa mga menor na gawin ng pananaksak. Hindi totoo yan. Minahal pa nga namin sila kasi sinusuportan eh. Alam nyo kasi, mahilig gumawa ng fabricated na kwento. Kami ang tumutulong sa tao para maggamot ng mga espiritual. Yun ang sandigan namin, yung taas. Paano kami gagawa ng masama? Di kami ang mapaparusahan. Sobra-sobra pong pang-aabuso ang ginagawa niya sa kanyang mga anak. Ayon naman sa investigasyon ng mga otoridad nang makausap nila ang dalawang bata, ayaw raw nilang sumama sa Mindanao kaya nila nagawa ang pananaksak sa sariling ina. Tinanong ko kung bakit nga yun. Parang ang purpose niya lang is parang takutin lang daw si mama niya. Pero hindi niya purpose na patayin. Parang naano lang siya kasi nga yung natatakot nga din. May trauma nga po. Pinipilit niya kami umuwi sa Mindanao, ayaw namin. Yung third child, yung bunso, kinento niya kasi sa amin na pag uwi daw namin sa Mindanao, sisingilin daw niya, yun yung term, sisingilin daw niya kami sa 1 taon mahigit na pagsaway namin sa kanya. Tapos, hindi daw niya kami pag-aaralin, pagkukuprahin na lang daw niya kami. Depensa naman ni Marie, hindi niya maikakaila na istrikto siyang ina. Hindi rin daw totoo na pinagmalupitan at pinagbantaan niya ang kanyang mga anak. Takot sa akin ang aking mga anak dahil disiplinaryan ako. Pagka tumaas ang kilay ko, yung anak ko luhod na sa akin yan. Gumagawa-gawa ng drama at imbento, turo ng demonyo kung bayaw yon. Anak ko ako nagpasto sa anak ko, kilala ko. Kinuha yun ng aking satanas na biyanahan at demonyong bayaw. Kasi po, ang mangyari nun, ibrinwas nila para turuan ang kademonyuhan. 1 bilyon na demonyo, nag-iisang Diyos. Kahit 1 bilyon na demonyo yun, hindi niya matumba ang Diyos. Matapos ang madugong gulo sa pamilya noong gabing iyon, kasalukuyan lang nasa pangangalaga ng isang temporary shelter ang mga bata. Inilagay na rin sa shelter ang bunsong anak ni Marie habang umuusad ang investigasyon. Dahil wala pang 18 taong gulang ang dalawang bata, maituturing silang children in conflict with the law at wala pang kriminal na pananagutan sa batas. Sa halip, daraan sila sa Intensive Intervention Program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kami po ay nag-refer doon sa 3 bata intended para ma-ensure yung temporary safety, provide psychosocial support, and facilitate yung further assessment and address yung immediate needs nila for appropriate interventions. Idinulog din daw ng ahensya sa korte kung papayagan ba na bumalik ang mga bata sa poder ni Marie. Dahil sa huli, ang kapakanan ng mga bata ang prioridad ng mga social worker. Since meron namang multidisciplinary team yung ating residential centers, sila po yung mag-handle doon sa mga bata para at least ma-overcome nila yung trauma.
Habang hinihintay pa ang magiging kapalaran sa mag-iina, inilapit ng resibo si Marie sa isang psychologist. Pinayuhan niya ang ina na patuloy na makipag-usap tungkol sa kanyang karanasan at relasyon sa dalawang anak. Habang nasa shelter yung mga bata, siya din po nag-undergo din ng consultation, itutuloy niya po yung assessment, mag-under po siya ng counseling sessions. Mahalaga rin daw na mapag-aralan ang kalagayan ng pag-iisip ni Marie para mas mahimay ang sitwasyon ng mag-iina. Ang i-check natin dito, ano ba yung unmet needs? Paano ba nangyari ito na humantong sila sa ganong situation? May emotionally distressed ba? Siyempre po, 2 years silang hindi magkasama. Healing is possible, especially if a proper support and intervention has been provided. Nitong Biyernes, ipinasuri na rin ng resibo si Marie para masigurong naghihilom ng maigi ang kanyang mga natamong sugat. Pwede na po siyang linisan ng tubig at sabon. With regards naman po din sa pain, reresetahan ko na lang po ngayon ng pain reliever. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Marie, nananatili raw ang kanyang pagmamahal para sa dalawang anak. Sa huli, susunod daw siya sa magiging desisyon ng mga otoridad alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga anak.